Kumusta kayo mga ka-DC? Alam ko mas busy na ang karamihan ngayon lalo na yung mga nandito sa Pinas kasi pasukan na ulit. Salamat sa pakikinig nyo ha. Muli, ako na naman po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo palang video natin ha para marinig nyo ang mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa channel natin ha. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Nakakabilib kayo ha. Kilala niyo rin pala si Saitama na bida sa anime na One Punch Man. Tama, boses ko nga yung nasa Tagalized version niya sa season 1 na pinalabas sa local TV. Itong nasa tabi ko, kilala niyo ba siya? Medyo misteryoso ang karakter nito at isang letra lang ang pangalan niya. Ikaw ba? Gusto mong isulat niya ang pangalan mo sa kwaderno? Ako kasi ayoko. Buti pa, isasample ko na ang boses niya para magka-idea kayo. O, ito Light Kagami, naisulat na ang pangalan sa kwaderno. Konti na lang at matatapos na ang buhay niya. Kilala niyo ba siya? Pag nakita mo na ang pangalan mo sa notebook niya, nako, kabang ka na. Abangan ko ang comment niyo kung sino siya ha. Ngayon naman, simulan na natin ang kwento. Ramil, ikaw na muna magbuhat nito mga sako na semento. Kanina pa masakit ang likod ko at parang bibigay na talaga ang katawan ko eh. Ano? Kaninang umaga mo pa sinasabi yan, Benjo. Halos lahat ng mabibigat na gawain ngayon ako na ang gumagawa para sa'yo. Huwag ka nga magbilang ng trabaho dyan ha. Pareho lang naman tayo sumasahod dito ah. Kaya konting tulong lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Tulong ba ang tawag mo dyan? Mula pa nun, puro utos ka habang kaming lahat ang nagpapakahirap sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Maya ka naman, Benjo. Napakapakailamera mo talagang tomboy ka. Di ka naman kasama sa usapan ha. Pero lagi ka may opinion sa bawat ginagawa ko rito. Maagang nagsimula ang trabaho sa construction site ng isang malaking mansyon. Habang abala ang karamihan sa pagbubuhat ng mga materyales at paghahanda ng mga kagamitan, kapansin-pansin naman si Benjo. Sa halip na tumulong, madalas siyang nakatayo lang sa ilalim o kaya ay naghahanap ng paraan upang ipasa sa ibang kanyang mga gawain. Kilala siya ng lahat bilang gwapo at matipuno, ngunit mas kilala siya ng mga kasamahan bilang isang trabahador na laging umiiwas sa hirap ng trabaho. Sa kabila nito, nakapagtataka na nananatili pa rin siya sa trabaho kahit marami ng reklamo laban sa kanya. Kung gusto mo talagang gumaan ang trabaho natin, mas mabuti sigurong tumulong ka rin kaysa puro utos ka lang dyan. Hindi lang naman kasi ikaw ang napapagod eh. Kami rin. Madali lang magsalita kapag hindi ikaw ang may iniindang sakit. Di mo kasi alam kung gaano kabigat ang pakiramdam ko ngayon eh. Sinabi na masama nga ang pakiramdam ko eh. Nakakatawa ka naman. Kapag oras ng trabaho may sakit ka. Pero kapag oras ng pahinga bigla ka nagiging napakalakas at masigla. Ano yun? Nagdadrama ka lang? Sa'yo na nararamdaman ko eh. May magagawa ba ako kung masama talaga ang pakiramdam ko? Oh, ano na naman yung pinagtatalunan nyo? Kanina ko pa naririnig ang ingay mula sa kabilang bahagi ng site. Dahan-dahang lumapit si Carla sa grupo. Siya ang foreman ng project na yon at responsable sa pang-araw-araw na operasyon sa lugar. Hindi siya katulad ng ibang babae na madaling mapansin dahil sa ganda. Tahimik siyang uri ng tao at bihirang makihalubilo sa iba maliban kung may kinalaman sa trabaho. Gayunpaman, may isang tao na tila iba ang pagtingin niya. Sa tuwing kaharap niya si Benjo, kapansin-pansing nagiging mas mahinahon siya. Dahil pamangkin siya ng kontraktor ng project, malaki ang impluwensya niya sa site at halos lahat umiiwas na makabangga siya. Wala naman po, Ma'am Carla. Pinapaako lang ulit ni Benjo kay Ramil ang trabaho niyang dapat siya mismo ang gumagawa. Ano? Grabe ka naman. Di naman ganun na nangyari ah. Nagpatulong lang ako dahil medyo masama ang pakiramdam ko ngayong umaga. Madalas po yung mangyari. Kapag mabigat ang trabaho, lagi siyang may dahilan para umiwas at magpahinga. Kung may sakit ka nga, Benjo, sabihin mo agad para maayos natin ang trabaho. Oh, wag na kayo mag-away pa. Salamat sa pag-unawa, Ma'am Carla. Pasensya na kung nagkaroon ng abala. Di bale, sisikapin kong makahabol mamaya kapag gumaan na ang pakiramdam ko.
Hindi nakaligtas sa pansin ni na Andy at Ramil ang paraan ng pakikipag-usap ni Carla kay Benjo. Sa kabila ng dami ng reklamong natatanggap nito, tila mabilis pa rin siyang napapatawad ng babae. Habang ang ibang manggagawa pinagsasabihan sa maliliit na pagkakamali, si Benjo parang laging may espesyal na pagtrato. Dahil dito, lalong lumakas ang loob ng lalaki na ipagpatuloy ang kanyang mga gawain. Unti-unti rin niyang napansin na may kakaiba sa kilos ni Carla sa tuwing magkausap sila. Hindi man ito lantarang ipinapakita ng babae, sapat na ang maliliit na bagay upang mahalata ang paghanga nito. Carla, maraming salamat talaga ah. Hindi lahat ng foreman marunong umintindi sa kalagayan ng mga trabador na gaya ko. Trabaho ko naman ang umintindi, Benjo. Basta siguraduhin mo lang nagagaling ka at makakatulong ka rin sa susunod. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Sa totoo lang, bihira akong makakilala ng taong kasing bait at kasing sipag mo. Nako, wag mo naman akong purihin ng ganyan. Baka kung ano pang isipin ng ibang tao rito. Wala akong masamang ibig sabihin ha. Sinasabi ko lang ang totoo dahil karapat dapat ka naman talagang purihin. Pagkatapos ng usapan, nagpatuloy ang trabaho sa site. Subalit sa halip na bumalik sa mabibigat na gawain, muli na namang umiwas si Benjo at naupo sa isang sulok habang abala ang iba. Habang pinagmamasdan niya si Carla, nabuo sa isip niya na gamitin ang paghanga nito upang mas gumaan ang buhay niya sa project. Nang sumunod na araw, Ramil, ikaw na muna maglipat nito mga bakal doon sa kabilaw. Mamaya ako na sikasuhin ng iba kapag nawala na sakit ng ulo ko. kahapon mabigat ang pakiramdam mo. Ngayon naman masakit ang ulo mo, Benjo. Hanggang ngayon wala pa rin ako nakikitang ginagawa mong mabigat na trabaho eh. Bakit ba masyado mong binabantayan ang bawat kilos ko? Magtrabaho ka na lang para mas mabilis tayong matapos dito. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Paano? Hindi ka na kasi nahiya. Nakikita mong hirap na hirap ng tao pero dinadagdagan mo pa ang utos mo. Kung naaawa ka pala sa kanya, di ikaw na lang ang tumulong. Total, mahilig ka namang sumausaw sa buhay ng iba, tomboy ka eh. Mas maaga pa sa dati ang pasok ng mga manggagawa dahil maraming hahabuling gawain sa mansyon. Habang abala sina Andy at Ramil sa pag-aayos ng mga materyales, si Benjo naman nakatayo lang sa gilid at nagmamasid. Paminsan-minsan, may ipinagagawa siya kay Ramil ngunit siya mismo ay walang ginagawa. Dahil sa tiwalang meron siya kay Carla, hindi na niya alintana kung may nakakakita man sa kanyang katamaran. Benjo, natapos mo na ba ang listahan ng mga materyales na pinapacheck ko kahapon bago tayo umuwi? Hindi pa masyado, Ma'am Carla eh. Medyo sumama kasi ulit ang pakiramdam ko kagabi kaya hindi ko na natuloy. Ganun ba? O sige, basta siguraduhin mong matatapos mo agad kapag kaya mo na para hindi tayo mahuli sa schedule. Opo, pasensya na talaga. Ayoko rin naman maging pabigat sa inyo eh. Pero minsan, hindi ko talaga kaya. Ayos lang, basta alagaan mo rin ang sarili mo dahil mahirap magkasakit habang may trabaho. Tahimik na napangiti si Benjo matapos umalis si Carla. Muli na naman siyang nakalusot. Habang pinagmamasdan siya ni na Andy at Ramil mula sa malayo, lalo namang naging kampante si Benjo dahil pakiramdam niya may taong laging handang sumalo sa kanya. Maya-maya, lumapit ang dalawa sa kanya. Di ko talaga maintindihan kung bakit lagi kang pinagtatakpan. Kung ibang taong gumawa niyan, matagal nang napagalitan. Siguro kasi marunong akong makisama. Hindi kagaya ng iba dyan na puro reklamong alam gawin araw-araw. Hindi naman reklamo magsabi ng totoo. Nakikita lang namin kung sino talaga nagtatrabaho at sinong hindi. Bahala kayo sa iniisip nyo. Wala akong pakialam. Pagsapit ng tanghali, nagpahinga muna ang mga manggagawa. Habang kumakain sila, dumating si Architect Richard upang tignan ang project at makipag-usap kay Carla tungkol sa mga susunod na gawain. Hindi sinasadyang narinig ni Benjo ang bahagi ng kanilang usapan. Doon niya nalaman ang isang bagay tungkol kay Carla na hindi niya alam noon. Carla, pakisigurong maayos ang lahat ah. Ayaw nang tiyuhin mo na magkaroon ng problema sa project habang wala siya.
Opo, Sir Richard. Araw-araw ko pong chinecheck ang site para siguradong maayos ang takbo ng trabaho. Sandali po, Ma'am Carla. Tsuhin niyo po bang kontraktor nitong project? Uy, Benjo, ba't bigla kang sumusulpot? Wala po. Pasensya na. Na-curious lang po ako. Ganun ba? Tungkol dun sa tanong mo, oo, tsuhin ko siya. Siyang nagbigay sa akin ng pagkakataong maging foreman dito nung makapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya pala eh. Hindi ko alam yun ah. Akala ko dati simpleng foreman lang kayo dito sa site. Nang marinig yon ni Benjo, mas lalo niyang naunawaan kung bakit malaki ang impluensya ni Carla sa site. Noon niya tuluyang napagtanto na hindi lamang forma ng babae, kundi pamangkin din ng kontraktor. Ma'am Carla, hanga talaga ako sa inyo. Kahit may koneksyon kayo sa kontraktor, hindi niyo pinaparamdam sa amin yung, alam mo yun, pagmamayabang. Wala naman kasing dahilan para ipagmayabang ko. Pare-pareho lang naman tayo nagtatrabaho rito araw-araw. Pero hindi lahat ng tao ganyan mag-isip ha. Kaya siguro magaan ang loob ng mga tao sa inyo eh. Nako, sobra naman yung mga sinasabi mo. Magtrabaho ka na nga para may matapos tayo ngayong araw. Opo, Ma'am Carla. Pero totoo naman ang mga sinabi ko tungkol sa inyo eh. Bahagyang namula si Carla at agad na umiwas ng tingin. Napansin niyo ni Benjo at bahagya siyang napangiti. Mula sa di kalayuan, nakita rin ni na Andy at Ramil ang naging reaksyon ng foreman ngunit ipinagpatuloy na lamang nila ang kanilang trabaho. Nakikita mo ba yan, Andy? Parang lalo pang lumalaki ang ulo ni Benjo. Alam siguro niya na paborito siya ni Ma'am Carla. Oo, ay pakiramdam ko, mas magiging mahirap siyang sawayan dahil alam niyang may malakas siyang kapit. Hoy, naririnig ko kayo ha. Huwag kayong masyado mag-alala dahil wala naman akong ginagawang masama no. Hindi mo kailangan gumawa ng krimen para makaperwisyo ng tao. Minsan sapat na ang katamaran para may mapahamak. Napakalayo naman ang iniisip mo. Trabaho lang ito at wala naman napapahamak sa ginagawa ko. Makalipas ang ilang oras, natapos din ang araw ng trabaho. Isa-isang nagligpit ng gamit ang mga manggagawa bago umuwi. Habang naglalakad palabas ng site, naalala ni Benjo ang nalaman niya tungkol kay Carla. Hindi niya inaasahang pamangkin pala ito ng kontraktor. Saglit siyang napangiti bago tuluyang umalis ng mansyon. Samantala, ipinagpatuloy naman ni na Andy at Ramil ang kanilang pagliligpit bago rin umuwi. Kinabukasan, Benjo, ikaw nang bahala sa pagbibilang ng mga hollow blocks na kadarating lang ha. Isulat mo na maayos para walang maging problema mamaya. Opo, Ma'am Carla. Huwag kayong mag-alala. Simpleng trabaho lang naman ito kaya kaya ko na kahit mag-isa. Siguraduhin mo lang na tama ang bilang. Ayoko magkaroon ng aberya dahil kailangan natin yan sa susunod na mga araw. Oo nga po. Masyado naman kayo nag-aalala. Hindi naman ako bata para magkamali sa ganyang bagay. Ako na po ang bahala. Mabuti kung ganon. Babalikan ko na lang mamaya ang listahan kapag tapos ka na. mahalaga ang bilang dahil doon ibabase ang mga susunod na gagamiting materyales sa project. Habang tumatagal, nainip si Benjo sa gawain. Sa halip na bilangin ng maayos ang lahat, minadali niya ito at basta na lamang nagtala ng numero sa papel nang hindi sigurado kung tama ang bilang. Akala ko ba magbibilang ka ng hollow blocks? Bakit parang tapos ka na agad gayong kasisimula mo pa lang? Hindi naman kailangan na napakahabang oras para dyan. Sanay na ako kaya isang tingin ko pa lang, alam ko na kung ilan yan, no? Hindi naman yata ganun yun. Kaya nga binibilang para masigurong tama ang dami ng dumating. Ikaw ba ang inutusan ni Carla? Hindi naman, di ba? Kaya hayaan mo na akong gawin ang trabaho ko. Huwag ka na makialam. Ay, o sige. Nagtanong lang naman ako dahil parang minadali mo yata masyado eh. Nagkibit balikat lamang si Benjo at ibinulsa ang papel bago lumipat sa ibang gawain. Samantala, ipinagpatuloy ni Ramil ang kanyang trabaho at hindi na nakipagtalo pa. Sa kabilang bahagi naman ng site, abala si Andy sa pag-aayos ng mga bakal habang nagpapatuloy ang trabaho ng lahat. Bakit parang ang aga mong natapos sa pinagawa ni Ma'am Carla? Yung iba nga, kalahating araw inaabot bago matapos sa pagbibilang eh. Mabilis lang talaga ako magbilang.
Hindi kagaya ng iba na simpleng trabaho, pinapalaki pa para magmukhang masipag. Hindi pagiging masipag ang tawag doon. Ginagawa lang na maayos ang trabaho para walang aberya sa uli. Ang dami mo talagang alam, tomboy ka. Di ka ba napapagod kakabantay sa ginagawa ng ibang tao? Napailing na lamang si Andy. Pagsapit ng tanghali, kinuha ni Carla ang listahan ng mga materyales kay Benjo. Subalit hindi nagtagal, napansin niyang may mali sa bilang ng mga hollow blocks. Nang suriin niya ito, lumabas na malaki ang pagkakaiba ng nakasulat sa papel at ng aktwal na dami ng materyales. Dahil dito, nagkaroon ng kalituhan sa mga nakatakdang gawain sa araw na yon. Benjo, sigurado ka bang tama ang bilang na nilagay mo rito? May kulang na mahigit 100 piraso ayon sa nalista mo. Talaga po, baka naman may nailipat lang na materyales sa kabila kaya nagkagano ng bilang. Tiningnan ko na nga. Wala namang nailipat. Kaya tinatanong kita kung sigurado ka sa isinulat mo. Sigurado naman po ako. Baka nagkamali lang talaga sa delivery ang supplier. O sige, titignan ko muna ulit para makasiguro tayo bago gumawa ng ibang desisyon. Habang sinusubukang alamin ni Carla ang dahilan ng problema, nag-usap naman sina Andy at Ramil sa isang sulok ng site. Matapos marinig ang nangyari, hindi na sila gaanong nagulat. Para sa kanila, isa na naman itong pagkakamaling dulot ng pagmamadali ni Benjo. Sa tingin mo, binilang ba talaga niya ng maayos sa mga hollow blocks na yon? Sa totoo lang duda ako. Wala pa nga 1 oras tapos na agad siya kaninang umaga eh. Kaya nga eh, akala ko ako lang ang nakapansin. Masyadong minadali para maging tama ang bilang. Ayoko na lang magsalita agad dahil baka sabihin na naman nila nangiintriga tayo laban sa kanya. Hindi naman intriga kung totoo nakikita natin ah. Trabaho lang naman ang pinag-uusapan dito. Makalipas ang ilang minuto, dumating sa site si Architect Richard. Naabutan niyang inaayos ni Carla ang problemang dulot ng maling bilang ng mga materyales, kaya agad siyang nagtanong tungkol sa nangyari. Dahil dito, napunta ang usapan sa naging aberya sa trabaho. Oh, ano nangyari rito? Bakit parang nagulo ang plano nyo para sa araw na ito? May problema lang po sa bilang ng mga materyales. Sinusuri ko pa kung saan nanggaling ang pagkakaiba, sir. Ayusin nyo agad yan ha. Ayokong maulit ang ganitong aberya dahil sayang ang oras ng lahat. Pasensya na po kung nagkaroon ng problema, sir. Siguro may bahagi lang na hindi namin agad napansin. Siguraduhin yung maayos ang trabaho. Yan lang naman ang hinihingi ko sa lahat. Nang makaalis si Architect Richard, nilapitan ni Benjo si Carla. Ayaw niyang mapunta sa kanyang sisi kaya agad siyang nagpaliwanag tungkol sa nangyari. Ma'am Carla, pasensya na talaga kung nagkamali ako. Sa totoo lang, magulo rin kasi ang isip ko nitong mga nakaraang araw eh. Ha? Bakit? May problema ba sa bahay niyo o ano? May sakit kasi ang nanay ko eh. Madalas ko yung iniisip habang nagtatrabaho kaya minsan hindi ako makapag-focus. Ay, bakit hindi mo agad sinabi? Naiintindihan ko naman kung may pinagdadaanan ka sa pamilya. Sana hindi na lang ikaw ang inutusan kong magbilang. Nahihiya lang ako, ma'am. Ayoko sanang isipin ng iba na ginagamit ko yung dahilan para makalusot sa pagkakamali. Tahimik na napabuntong hininga si Carla habang nakatingin kay Benjo. Matapos ang kanilang usapan, bumalik na siya sa kanyang mga gawain at hindi na muling inungkat pa ang tungkol sa nangyari. Nang sumunod na araw, Benjo, mukhang maayos ng problema nung nakarang araw. Siguraduhin mo na lang na hindi na mauulit ha, para wala ng aberya. Opo, Ma'am Carla. Pasensya na talaga ha. Hindi ko rin naman ginusto ang nangyari. At natuto na ako sa pagkakamaling yun. Mabuti kung ganon. Marami pa tayong hahabuling trabaho kaya kailangan natin maging maingat sa lahat ng gawain. Huwag kayong mag-alala. Ayusin ko na ang trabaho ko simula ngayon. Para wala ng problema. Sana nga, dahil ayoko ring may mapansin na naman si Sir Richard sa susunod. lumipas ang ilang araw matapos ang problema sa maling bilang ng mga hollow blocks, bumalik sa normal ang takbo ng trabaho sa site. Wala ring malaking pagbabago sa ugali ni Benjo. Habang abala ang iba sa kanilang mga gawain,
madalas pa rin niyang ipasa kay Ramil ang mga trabahong ayaw niyang gawin. Ramil, ikaw na muna magbuhat nito mga bakal papunta sa likod. May asikasuhin pa ako dito eh. Hindi ba ikaw ang inatasan ni Ma'am Carla para dyan? Bakit ako na naman ang gagawa ng trabaho mo? Sandali lang naman yun. Dami mo naman sinasabi. Palagi na lang ganyan ang sinasabi mo eh. Kapag mabigat ang trabaho, laging ibang gumagawa para sa'yo. Dami mo talagang reklamo. Kung ayaw mo, edi wag. Hahanap na lang ako na ibang tutulong. Tahimik na umiling si Ramil at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Samantala, abala rin si Andy sa kabilang bahagi ng site habang nagpapatuloy ang trabaho ng lahat. Makalipas ang ilang oras, nag-ikot si Architect Richard sa site. Habang sinusuri ang mga gawain, napansin niyang may ilang bahagi ng project na mabagal ang usad kumpara sa iba. Dahil dito, nagtanong siya kay Carla tungkol sa sitwasyon. Carla, napansin ko medyo mabagal ang usad ng ilang gawain itong mga nakaraang araw. May problema ba tayo? Wala naman pong malaking problema. May ilang aberya lang pero naayos naman po agad. Mabuti kung ganon. Ayoko lang kasi na maapektuhan ang schedule ng buong project. Naintindihan ko po. Binabantayan ko naman ng mabuti ang mga tao rito araw-araw. O sige, siguraduhin lang nating tuloy-tuloy ang trabaho para wala tayong maging problema, ha? Habang nag-uusap sina Carla at Architect Richard, napadaan si Benjo sa malapit at narinig ang bahagi ng kanilang usapan. Saglit siyang napalingon bago muling bumalik sa kanyang ginagawa. Mukhang ayos naman ang usapan nyo ni Sir Richard ah. Hindi ba siya galit tungkol sa mga naging problema natin? Nagtatanong lang siya tungkol sa progress ng project. Normal lang naman yun dahil trabaho niya yun. Mabuti naman. Akala ko kung ano na iniisip niya tungkol sa mga nangyari noon eh. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, maayos nating matapos ang mga gawain dito. Tama kayo. Basta nandyan kayo, alam kong maayos naman agad ang mga problema. Napansin ni Carla ang huling sinabi ni Benjo ngunit hindi na siya sumagot. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pag-iinspeksyon sa site. Samantala, bumalik naman si Benjo sa kanyang ginagawa habang nagpapatuloy ang trabaho sa buong site. Pagsapit ng hapon, tinawag ni Carla ang mga manggagawa upang ipaalam ang mga susunod na gawain sa project. Dahil papasok na sila sa isa sa mahalagang bahagi ng bahay, maingat na nakinig ang lahat sa kanya. Makinig kayong lahat. Sa susunod na mga araw, sisimulan na natin ang paghahanda para sa pangunahing hagdan ng mansyon. Kailangan natin paghandaan yun ng mabuti dahil mahalagang bahagi yun ng bahay. Marami sigurong kailangan sukatin at ihanda bago simulan ang trabaho ron. Tama. Kaya gusto kong maging maingat ang lahat dahil ayokong magkaroon ng pagkakamali. Matapos ang usapan, isa-isang nagligpit ng gamit ang mga manggagawa bago umuwi. Pagod ang lahat matapos ang maghapong trabaho at naghanda na para sa panibagong araw sa site. Kinabukasan, Benjo, ikaw muna nakatoka sa paghahalo ng simento para sa hagdan. Kailangan nating matapos agad ito para hindi madelay ang ibang gawain. Sige po Ma'am Carla, ako nang bahala rito. Basta kumpleto ang materyales, sigurado ako matatapos natin ito agad ngayong araw. Kumpleto na ang lahat. Sundin niyo lang ang tamang timpla at huwag magmadali para hindi na tayo magkaroon ng problema, ha? ako na rin po ang tutulong dito para mas mabilis ang trabaho at hindi maubos ang oras sa paghahanda. Mabuti. Magtulungan kayo para maaga nating masimulan ang pagbubuhos sa hagdan. Matapos umalis si Carla, ipinagpatuloy ni na Benjo at Ramil ang paghahanda ng mga materyales para sa hagdan. Habang tumatagal, nainip si Benjo at nagsimulang magreklamo sa proseso dahil para sa kanya, masyado itong matagal. Kanina pa tayo rito pero parang wala pa rin tayo natatapos ah. Puro paghahanda pa lang ang ginagawa natin hanggang ngayon. Ganito naman talaga kapag malaking trabaho. Mas matagal ang paghahanda kaysa sa actual na pagbubuhos ng semento. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan pang salain ng paulit-ulit ang buhangin eh. Pareho lang naman ang itsura niyan mamaya. Hindi ko rin alam lahat ng dahilan pero sigurado ako may purpose kung bakit ganun ang proseso. Sa dami ng pinagagawa nila, parang gusto yata nilang pahirapan lalo ang mga trabador. Habang wala si Carla sa paligid, nagsimulang magmadali si Benjo. Ang ilang buhangin na dapat sinasala ng maayos,
Hindi niya nagaanong pinagtuunan ng pansin. Sa halip, itinuloy niya agad ang paghahanda ng halo para mas mabilis matapos ang trabaho. Kung ako masusunod, isang beses ko lang sasalain to tapos pwede na agad gamitin. Sayang lang sa oras ang ginagawa natin eh. Bahala ka, pero ako, susundin ko pa rin ang ipinagawa sa atin. Ayoko nang balikan pa ito kapag may napansin sila. Masyado kang maingat, kaya tuloy doble ang pagod mo sa trabaho araw-araw eh. Mas gusto ko na mapagod kaysa mapagalitan dahil may hindi nagawa na maayos. Ako naman, mas gusto ko matapos agad para may oras pa ako magpahinga mamaya. Wais ka dapat. Nang oras na ng paghahalo ng semento, minadali ni Benjo ang trabaho. Dinagdagan niya ng tubig ang halo upang mas madali itong haluin at mas mabilis silang matapos sa gawain. Mukhang mabilis ang usad nyo rito ah. Akala ko matatagal lang kayo dahil malaki ang hagdan na ginagawa natin. Mabilis talaga kapag marunong dumiskarte. Hindi naman kailangan pahirapan ng sarili sa maliit na detalye lang. Minsan kasi yung mga maliliit na detalye ang nagiging dahilan kung bakit maayos ang trabaho sa huli. Relax ka lang. Hindi naman ito ang unang beses na humawak ako ng ganitong gawain sa site, no? Wala naman ako sinasabing ganun. Napansin ko lang na parang ang bilis niyong umusad kumpara sa ibang grupo. Pagkatapos, umalis si Andy at bumalik na sa kanyang gawain. Samantala, ipinagpatuloy ni Benjo ang paghahalo ng semento. Dahil mabilis ang usad ng trabaho, hindi na niya binago ang timplang ginawa niya. Kumusta rito? Mukhang malapit na kayo matapos sa paghahalo ng semento para sa hagdan ah. Opo, Ma'am Carla. Tuloy-tuloy ang trabaho namin kaya mabilis ang naging usad. Handa na kami anumang oras. Mabuti naman. Gusto ko sanang matapos agad dito para makahabol tayo sa schedule ng project ha. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang madelay ang trabaho natin. Lalo na't malapit na tayo matapos. O sige, sabihan niyo ako kapag pwede na tayo magsimula sa pagbubuhos ha. Nang makaalis si Carla, ipinagpatuloy ng mga manggagawa ang kanilang gawain. Maya-maya, sinimulan na nila ang pagbubuhos ng simento sa hulmahan ng hagdan. Dahil marami silang nagtutulungan, hindi nagtagal, natapos din ang bahaging yon ng trabaho. Mukhang matatapos nga natin ito bago maghapon. Akala ko mas matatagalan tayo sa dami ng kailangan gawin. Sinabi ko naman sa iyo kanina eh. Kapag hindi masyadong mabagal ang kilos, mabilis lang matapos ang trabaho. Hindi naman lahat pwedeng madaliin. May mga bagay na kailangan talagang paglaanan ng oras. Sus! Kung bawat detalye iisipin mo pa ng matagal, baka bukas na tayo matapos sa hagdan na to. Magkaiba lang siguro talaga tayo ng paraan pagdating sa trabaho. Kaya ganun ang tingin natin. Matapos ang pagbubuhos ng simento, natapos din ang hagdan. Habang nagliligpit ang mga manggagawa, inikot ni Carla ang mga natapos nilang gawain. Sinuri niya ang hagdan ngunit wala siyang napansing problema sa unang tingin. Magandang naging usad natin ngayon. Malaking trabaho ang natapos natin sa loob lang ng isang araw. Oo nga po, hindi na natin kailangang habulin pa ito bukas, kaya makakapag-focus na tayo sa iba. Buti naman at natapos din. Akala ko talaga abutin tayo ng gabi bago matapos ang hagdan eh. Buti na lang hindi tayo inabutan ng ulan habang ginagawa to dahil malaking abala yun. O sige, magpahinga na kayong lahat. Maaga ulit ang trabaho natin bukas ha. Pagsapit ng uwian, umalis na ang mga manggagawa. Naiwan ang bagong buhos na hagdan sa loob ng mansyon habang unti-unti itong tumitigas. Samantala, umuwi rin si Benjo at hindi na muling inisip ang naging trabaho nila ng araw na yun. Kinaumagahan, Mukhang maayos naman ang pagkakatigas ng hagdan. Kapag wala tayong naging problema rito, makakalipat na tayo agad sa susunod na gawain. Sinabi ko naman sa inyo, Ma'am Carla eh. Maayos ang naging trabaho namin, kaya hindi na kayo dapat mag-alala pa. Hindi naman sa nag-aalala ko. Gusto ko lang siguraduhin na tama ang lahat dahil malaking bahay to. Natural lang naman yun. Pero sa tingin ko, wala naman kayong makikitang problema rito. Dahil tama naman ang pagkakagawa ko. Sana nga, mas mabuti ng maayos ang lahat kaysa may babalikan pa tayong trabaho. bumalik sa normal ang takbo ng trabaho sa site. Habang abala ang mga manggagawa sa kani-kanilang gawain,
Sinilip ng ilan ang bagong buhos na hagdan. Matigas na ang ibabaw nito at maayos tignan sa unang tingin. Kaya ipinagpatuloy ng lahat ang kanilang trabaho. Andy, may napansin ka ba rito sa gilid ng hagdan? Parang hindi pantay ang ilang bahagi pag tinignan mo ng malapitan. Teka nga, oo nga no. At parang may lumitaw ding maliliit na bato sa ibang parte ng simento. Yan din ang napansin ko kanina eh. Kaya bumalik ako rito para tignan ulit ng mabuti. Hindi ako eksperto pero parang hindi yata dapat ganyan ang itsura ng bagong gawa pa lang na hagdan. Kaya nga nagdadalawang isip ako kung sasabihin ba natin to o hindi eh. Lumapit pa sina Andy at Ramil upang tignan ang hagdan. Hindi sila sigurado kung gaano kalaki ang problema, ngunit napansin nilang may kakaiba sa ilang bahagi nito. Dahil dito, nagpasya silang suriin pa ito ng maigi. Kung ako tatanungin, mas mabuti nang sabihin na natin kaysa magsisi tayo kapag may nagtanong kung bakit tayo nanahimik. Yan din ang iniisip ko eh. Ayoko lang naisipin nilang gumagawa na naman tayo ng issue laban kay Benjo. Hindi naman tungkol kay Benjo to Hagdan ang pinag-uusapan natin at gagamitin niya ng mga tao balang araw. O sige, sabihin na natin kay Ma'am Carla para siya na ang bahalang tumingin. Mas mabuti yun kaysa tayo magdesisyon kung may problema nga ba o wala. Pagkatapos mag-usap, hinanap nila si Carla. Nag-atubili pa si Ramil nung una ngunit tuluyan din siyang lumapit. Nais nilang ipaalam agad ang kanilang napansin upang masuri ito ng maayos. Ma'am Carla, may napansin po kasi kami sa hagdan sa loob ng bahay eh. Bakit? May nakita pa kayong problema? O may napansin kayong kakaiba? Hindi po kami sigurado pero may ilang bahagi kasi na parang hindi maayos kapag tinignan ng malapitan. Talaga? Ano bang eksaktong napansin nyo para matignan natin na maayos? May mga parte pong parang magaspang eh. At may lumitaw na maliliit na bato sa ibabaw. Napakunot noo si Carla matapos marinig yon. Sinamahan niya sina Andy at Ramil sa hagdan upang tignan ang kanilang napansin. Matapos suriin ang ilang bahagi nito, ipinatawag niya si Benjo upang tanungin tungkol sa ginawang halo ng simento. Benjo, pwede ka bang lumapit sandali? May gusto lang akong itanong tungkol sa hagdan. Bakit po, Ma'am Carla? May problema po ba? O may kulang pa tayong kailangan gawin? May napansin daw si Ramil at Andy sa pagkakagawa ng hagdan, kaya gusto ko munang marinig ang panig mo. Ano na naman ba napansin nila? Kita nyo naman, maayos ang trabaho natin kahapon, di ba? Kaya nga kita tinatanong para malinawan tayong lahat. Lumapit si Benjo sa hagdan at agad na tinignan ang mga bahaging tinutukoy ni Ramil at Andy. Sa loob-loob niya, alam niyang may katotohanan ang sinasabi ng mga ito. Subalit gaya na nakasanayan niya, wala siyang balak umamin. Sa halip, mabilis siyang nakaisip ng paraan upang palabasing wala namang problema sa pagkakagawa ng hagdan. Ayaw niyang masira ang tiwala ni Carla sa kanya, lalo na ngayong kampante na siya sa pabor na natatanggap niya mula rito. Ma'am Carla, normal lang naman ang ganyang itsura kapag bagong tuyo pa lang ang semento. Kahit saan naman kayong side pumunta, may makikita kayong ganyan eh. Pero hindi naman lahat ng hagdan may mga lumilitaw na bato sa ibabaw pagkatapos lang ng isang araw. Masyado lang kayo nag-iisip. Tignan nyo nga, patigas naman ang hagdan at wala namang bitak. Ayos na ayos yan Hindi namin sinasabing may bitak. Ang sinasabi lang namin, baka may problema sa halo na ginamit. Kung may problema sa halo, bakit mo maayos naman hanggang ngayon? O ano? Napatingin si Carla sa hagdan at pagkatapos kay Benjo. Halatang nagdadalawang isip siya kung sino ang paniniwalaan. Napansin niyo ni Benjo kaya lalo niyang nilakasan ang loob. Alam niyang kapag nagpakita siya ng kumpiyansa, mas madaling maniniwala sa kanya si Carla. Dahil dito, gumawa siya ng isang bagay na ikinagulat ng lahat ng nasa paligid. O ganito na lang para matapos lang usapan. Tingnan nyo mismo kung gaano katibay ang hagdan na sinasabi nilang may problema. Sandali Benjo, ano bang balak mong gawin? Wala naman tong problema, ma'am. Kaya nga kumpiyansa ako ipakita sa inyo ngayon eh. Hindi mo kailangan gumawa ng eksena para patunayan ang punto mo. Hindi to eksena. Ipapakita ko lang na wala kayong dapat ipag-alala. Pagkasabi nun,
Umakyat si Benjo sa hagdan at ilang beses na tumalon-talon sa magkakaibang bahagi nito. Napatingin ang lahat habang pinagmamasdan siya. Sa bawat pagtalon niya, walang nangyayaring kakaiba. Walang nabitak, walang gumuho, at walang bahagi ng hagdan na bumigay. Dahil dito mas lalong lumakas ang loob niya. Napangiti pa siya habang nakatingin kina Ramil at Andy. O yan ha, ilang beses na akong tumalon-talon pero ano nangyari? Wala naman, di ba? Kaya kayo lang to nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi naman kasi agad makikita ang ibang problema. Pero kanina sigurado kayo may mali. Ngayon parang hindi na kayo makapagsalita. Ano? Sumbong-sumbong kayo eh. Sinabi lang namin kung anong nakita namin. Hindi namin gusto magkaroon ng away dahil dito. At least malinaw na ngayon na wala namang problema talaga sa hagdan. Oh, kita naman, di ba? Dahil sa nakita niya, hindi na itinuloy ni Carla ang mas malalim pang pagsusuri sa hagdan. Sa harap niya ay ilang beses na tumalon si Benjo at wala namang nangyaring kakaiba. Nanatiling buo ang hagdan at wala ring lumitaw na bagong bitak o anumang senyales na may seryosong problema rito. Dahil dito, mas pinaniwalaan niya ang sariling obserbasyon kesa sa hinala ni na Andy at Ramil. Ayaw na rin niyang masayang ang oras sa isang usaping wala naman siyang nakikitang malinaw na ebidensya. Kaya nagpasya siyang tapusin ang pag-uusap at pabalikin ang lahat sa kani-kanilang gawain. O sige na, tama na muna ito at marami pa tayong kailangan tapusin ngayong araw. Opo, Ma'am Carla. Gusto lang naman namin ipaalam ang napansin namin. Pasensya na rin kung nakaabala kami. Naisip lang naming mas mabuting sabihin kesa manahimik. Wala namang problema. Mabuti na ring malinaw na walang mali sa ginawa nating hagdan. O sige na, balik na sa trabaho. Ayokong maubos ang oras natin sa pagtatalo. Isa-isang bumalik ang mga manggagawa sa kani-kanilang gawain matapos ang insidente. Samantala si Benjo, hindi maitago ang muling kasiyahan sa kanyang mukha. Muli na naman siyang nakalusot at muli na namang naniwala sa kanya si Carla. Sa kabilang banda, tahimik na lamang sina Andy at Ramil. Wala na silang sinabi pa tungkol sa hagdan at nagpatuloy na lamang sa kanilang trabaho. Makalipas ang ilang araw, Ngayong araw ang inspection kaya siguraduhin yung maayos ang trabaho ninyo. Malapit na matapos ang bahay kaya ayokong may makita pang problema. Nakausap ko na po ang lahat, Sir Richard. Simula pa kaninang umaga, nagliligpit na sila at inaayos ang kani-kanilang area. Kaya tiyak na matutuwa ang may-ari sa progress ng bahay niya. Huwag kayong maging kampante. Kahit malapit na matapos ang bahay, kailangan pa rin nating siguraduhin na maayos ang bawat detalye. mas maaga ang pasok ng lahat nung araw na yon dahil nakatakda ang inspeksyon ng mansyon. Halos tapos na ang buong istruktura ng bahay. Nakatayo na ang mga pader, kisame at karamihan sa mga pangunahing bahagi nito. Kulang na lamang ang bubong sa ilang bahagi at ang mga finishing touches gaya ng pintura, tiles, pinto, bintana at cabinets. Dahil malaking project yun, nais ng kontraktor na maging maayos ang lahat bago umikot ang architect. Kaya naman abala ang lahat sa paglilinis, pagliligpit ng mga materyales, at pagtatapos ng mga natitirang gawain. Mukhang seryoso talaga ang inspection ngayon ah. Kanina pa ako nakakakita ng mga taong pabalik-balik sa loob ng bahay. Natural lang yun. Malaki ang project na to eh. Kaya siguradong gusto nilang makita kung maayos ang naging trabaho. Oo nga, saka hindi naman araw-araw may inspeksyon. Kaya normal lang na mas stricto sila ngayon. Buti na lang maayos sa mga ginawa natin itong mga nakaraang linggo. Wala silang makikitang problema rito. Sana nga ganun ang mangyari para wala nang abala sa lahat. Kapagod din kasi kapag may inulit pa tayo. Nagpatuloy ang trabaho habang papalapit ang oras ng inspeksyon. Habang seryosong nagtatrabaho ang karamihan, iba naman ang nasa isip ni Benjo. Gusto niyang mapansin ang architect. Kaya kung saan may tao, doon siya kumikilos. Kapag may nagbubuhat ng materyales, nakikisabay siya. Kapag may nagliligpit, agad din siyang tumutulong. Hindi yun dahil gusto niyang maging masipag,
kundi dahil gusto niyang magmukhang masipag sa araw na yun. Benjo, pwede mo bang tulungan muna yung grupo sa may harapan? May ilang materyales pa silang kailangan ilipat. Sige po, Ma'am Carla. Papunta na ako agad para makatulong at matapos na rin nila kaagad ang ginagawa nila. Mabuti naman at kusakan tumutulong ngayon. Mas mabilis ang trabaho kapag lahat kumikilos. Sana ganyan ka palagi. Syempre naman. Ayoko rin namang mapahiya kapag may inspection at nakatingin ang mga boss. Ganyan dapat ang iniisip ng lahat para tuloy-tuloy ang trabaho natin. Lumipas ang ilang oras at dumating si Architect Richard para sa inspeksyon. Kasama niyang may-ari ng mansyon ngunit tahimik lamang itong nagmamasid habang ipinapakita ni Richard ang iba't ibang bahagi ng bahay. Isa-isang tinignan ng architect ang mga natapos na gawain. Habang naglilibot sila, mas lalo namang nagpapakitang gila si Benjo. Kung saan sila mapunta, sinusubukan niyang makita nila siyang may ginagawa. Mukhang maayos naman na naging usad ng trabaho rito. Malayo nang narating ng bahay mula nung huli kong inspeksyon. Natutuwa ako at masisipag ang mga tao mo. Malaki rin po ang naging tulong ng mga tao rito kaya mabilis nating naabot ang ganitong progress. Pinaghirapan din talaga ng lahat ang project na to. Halos araw-araw kaming overtime ng mga nakaraang buwan eh. Uy, Benjo, Napapansin ko nga, kanina pa kita nakikitang abala sa iba't ibang bahagi ng site ah. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko para makatulong sa team. Lalong lumaki ang ngiti ni Benjo matapos marinig yun. Hindi niya maitago ang tuwa dahil sa unang pagkakataon, direkta siyang napansin ng architect. Samantala sina Andy at Ramil wala sa paligid dahil may sarili silang gawain sa second floor. Hindi nila alam na napupuri na naman si Benjo habang sila abala sa pagliligpit ng mga pinagtabasan ng kahoy na ginamit sa mga forma ng poste. Mukhang marami rin tayo nalinis ngayon ah. Halos wala nang kalat dito sa second floor oh. oo, kapag naiba natin tong huling tambak, malinis na halos ang buong area. Buti na lang at natapos din natin agad. Hala ko abutin pa tayo ng hapon dito eh. Mas mabuti nang matapos agad para may oras pa tayong tumulong sa ibang gawain mamaya. O tara, pagsamasamahin na natin para isang biyahe na lang pababa. Habang abala sina Andy at Ramil sa second floor, nagpatuloy naman sa pag-iikot sina Architect Richard sa loob ng bahay. Isa-isang ipinakita ni Carla ang mga natapos na bahagi ng mansyon. Sa bawat lugar na kanilang puntahan, sinisiguro ni Benjo na may ginagawa siya upang mapansin ulit. Dahil dito, lalo pang tumibay ang magandang impresyon sa kanya ng architect. Napansin na ng ilan na lagi siyang nakasunod at sumasabat pa sa usapan. Carla, mukhang maayos naman ang mga tao mo rito. Malinis ang paligid at maayos tignan ang karamihan sa mga trabaho. Salamat po, sir. Malaki rin po na itulong ni Ma'am Carla. Mahirap pamahalaan ng ganito kalaking site araw-araw. Tama na nga yung pambobola mo. Magtrabaho ka na lang na maayos. Napangiti lamang si Carla habang umiiling. Samantala, si Benjo naman halatang natutuwa sa bawat papuring naririnig. Pakiramdam niya, maayos ang takbo ng araw para sa kanya. Wala siyang ideya na sa kabilang bahagi ng bahay, kasalukuyang binubuhat ni na Andy at Ramil ang huling tambak ng pinagtabasa ng kahoy mula sa second floor. Mabigat din pala to pag pinagsama-sama. Buti na lang, dalawa tayo. Kung hindi, mahihirapan akong buhatin to, Ramil. Dahan-dahan lang tayo sa pagbaba. Ayoko may mabitawan tayo dahil sayang ang pagod natin sa pagliligpit. Oo, isang biyahe na lang naman ito at tapos na tayo rito sa taas. Tara na! Mukhang nasa loob ang architect at tumiikot pa kasama si Ma'am Carla. Mas mabuti, makakadaan tayo na maayos habang abala sila sa inspection. Sakto namang papalapit sina Architect Richard at Carla sa bahagi ng bahay kung saan matatagpuan ang hagdan. Kasama nila si Benjo na hindi pa rin humihiwalay sa grupo. Habang naghahanda silang umakyat papunta sa second floor, nakita nila sina Andy at Ramil na pababa habang may bitbit na mabibigat na kahoy na pinagtabasan. Hayaan muna nating makadaan sina Andy at Ramil bago tayo umakyat. Mukhang mabigat ang dala nila eh. O sige, mauna na muna sila para mas maluwag ang daan at wala nang aberya habang nag-i-inspection tayo. Salamat po.
Medyo mabigat nga itong dala namin kaya mas mabuti kung makakababa muna kami na maayos. Isang biyahe na lang naman po ito eh. Tapos malinis na ang second floor. Mababawasan na rin ang kalat sa taas. Nasa paanan ng hagdan sina Architect Richard, Carla at ang may-ari ng mansyon habang dahan-dahang bumababa sina Andy at Ramil. Pareho silang may bitbit na mabibigat na pinagtabasan ng kahoy, kaya maingat ang bawat hakbang nila. Tahimik na pinagmasdan sila ng mga nasa ibaba. Wala ni isa sa kanilang naghihinalang may mangyayaring masama sa mga susunod na segundo. Habang papalapit sina Andy at Ramil sa gitnang bahagi ng hagdan, biglang may narinig na mahinang paglagutok mula sa ilalim ng simento. Andy, narinig mo ba yon? Parang may tunog na nanggaling mismo sa hagdan na tinatapakan natin ngayon. Ano nangyayari dyan? Bakit kayo biglang huminto sa gitna ng hagdan? O dahan-dahan lang kayo ha. Huwag muna kayong gumalaw kung may napansin kayong kakaiba. Baka naman sa mga kahoy lang nanggaling ang narinig nila. Mukhang ayos naman ang hagdan eh. Biglang sulpot ni Benjo. Hindi pa natatapos ang usapan nang muling marinig ang sunod-sunod na paglagutok. Sa pagkakataong yon, mas malakas na ang tunog. Napatingin ang lahat sa hagdan. Biglang nagkaroon ng bitak sa isang bahagi nito. Kasunod nun, ang mabilis na pagguho ng gitnang bahagi ng hagdan. Wala nang nagawa sina Andy at Ramil kundi mapahawak sa dala nilang kahoy bago tuluyang bumagsak kasama ng mga tipak ng simento. Andy, kumapit ka! Bumibigay ang hagdan, bilis! Hindi ko kaya! Dumudulas ako! Aray! Aray! Diyos ko! Lumayo kayong lahat! Bumagsak ang hagdan! May nasugatan. Tumawag kayo agad ng sasakyan at tumingi ng tulong. Grabe! Paano nangyari yun? Umalingaw-ngaw sa loob ng mansyon ang malakas na pagbagsak. Tumila po ng mga piraso ng semento at kahoy sa paligid. Napaatras sa gulat ang may-ari ng bahay habang mabilis na tumakbo ang ibang manggagawa palapit sa mga biktima. Nang humupa ang alikabok, agad nilang nakita ang kalagayan ni Andy at Ramil. Si Ramil nakabangon pa kahit puno ng gasgas at pasa ang kanyang katawan. Subalit si Andy nakahandusay sa sahig habang napapasigaw sa matinding sakit. Aray! Huwag niyo ako gagalawin! Sobrang sakit ng pa ako! Aray! Ah! Andy, tumingin ka sa akin. Huwag kang pipikit. Darating din ang tulong. Kumalma ka muna. Naku, may bakal na nakatusok sa binti niya! Diyos ko! Walang gagalaw sa bakal. Hintayin muna natin ang mga marunong humawak ng ganyan. Tulungan niyo ako! Parang hindi ko na maramdaman na maayos ang pa ako! Ah! Nanlumo ang lahat nang makitang bakal na tumusok sa binti ni Andy matapos mabiyak ang bahagi ng hagdan. Kahit ang may-ari ng bahay, halatang nabigla sa nasaksihan. Sa halip na magalit, mas inuna nilang tiyakin na ligtas ang dalawang manggagawa. Hindi nagtagal, naisakay sina Andy at Ramil sa sasakyan. Ramil, samahan natin si Andy. Mas mabuti nang may kasama siya habang inaasikaso siya sa ospital. Opo, Ma'am Carla, sasama ako. Hindi ko rin siya kayang iwan sa lagay niya ngayon. Sabihan nyo agad kami kapag may balita na tungkol sa kalagayan niya, ha? Ma'am Carla, sana gumaling pa ako. Kailangan ko makabalik agad sa trabaho. Hindi ako pwede magtagal sa ospital. Magpahinga ka muna. Huwag mo munang isipin ang trabaho ngayon. Ang isipin mo, yung binti mo. Pagdating sa ospital, agad na sinuri ng mga doktor si Andy. Nilinis naman ang mga sugat ni Ramil dahil puro galos at pasa lamang ang tinamo nito. Habang naghihintay sa labas ng silid, hindi mapakali si Ramil. Ilang oras ang lumipas bago lumabas ang doktor upang sabihin ang resulta ng pagsusuri. Doon nila nalaman na mas malala pala ang kalagayan ni Andy kaysa sa una nilang inakala. Sabihin niyo na lang ng diretso, Dok. Ano ba talaga ang nangyari sa binti ko? Maayos pa ba to? Makakalakad pa ba ako? Please, sabihin niyo oo. Ako na lang inaasahan ng mga kapatid ko. Oo nga po, gusto rin naming malaman kung anong tunay niyang kalagayan. May pag-asa pa naman po siyang makabalik sa dati, hindi ba? Dok, sige na. Sabihin niyo na. Gusto ko lang malaman na makakabalik pa ako sa trabaho ko. Andy,
Kalma ka muna at pakinggan natin ng mabuti. Tahimik ang paligid matapos marinig ang paliwanag ng doktor. Tinamaan ng bakal ang isang maselang ugat sa binti ni Andy. Kahit gumaling ang sugat, hindi na ito makakalakad na maayos gaya ng dati. Isa itong napakalaking dagok sa kanya. Matagal siyang nakatingin sa kisame habang unti-unting pumapasok sa isip niya ang kahulugan ng balitang yun. Paano na ang mga kapatid ko? Ako na lang ang nagtatrabaho para sa amin mula nang mawala ang mga magulang namin. Paano na sila? Sino pa ang aasahan nila? Andy, huwag ka munang mawala ng pag-asa. Baka may maitulong pa ang kontraktor sa'yo. Hindi ka naman nila pwedeng hayaan na lang sa ganyang kalagayan mo. 3 pa ang umaasa sa akin. Lahat sila nag-aaral pa. Paano ko sila bubuhayin ito? Paano ko ibibigay sa kanila ang mga pangangailangan nila? Bakit kasi nangyari to eh? Ganun na ba ako kamalas? Andy, uminahon ka lang. Susubukan naming ayusin kung anong pwede naming maitulong sa'yo. Sana nga. Dahil hindi ko alam kung saan kami pupulutin kapag wala na akong trabaho. Magiging inutil na ako. Kawawa naman ang mga kapatid ko. Pesting buhay to. Habang nasa ospital sina Andy at Ramil, nagsimula naman ang investigasyon sa site. Gusto ni Architect Richard na malaman kung bakit bumigay ang hagdan, gayong bagong gawa pa lamang ito. Isa-isang kinausap ang mga taong may kinalaman sa paggawa nito. Nang mabalitaan yun ni Benjo, agad siyang kinabahan. Alam niyang may isang taong nakakaalam ng totoo tungkol sa paghahalo ng simento. Ramil, mag-usap tayo sandali. Ayoko magkaroon ng gulo dahil lang sa kung ano-anong sasabihin ng ibang tao. Ano bang ibig mo sabihin? Alam mo namang nakita ko ang lahat ng ginagawa natin ng hagdan. Kaya nga, alam mo rin kung gaano kahirap mawalan ng trabaho sa panahon ngayon. Lalo na kung may pamilya kang binubuhay. Hindi ko gusto ang direksyon ng usapang to, Benjo. Pag-isipan mo muna ng mabuti bago ka magsalita sa investigasyon. Gusto kong manahimik ka. Dahil kapag nagsalita ka, pare-pareho tayong mawawalan ng trabaho dahil idadamay kita. Natahimik si Ramil matapos marinig yun. Kailangan niya ang trabaho at alam niyang malakas ang kapit ni Benjo kay Carla. Natakot siyang baka siya pang mawala ng hanap buhay kapag nagsalita siya. Kaya nang magsimula ang investigasyon, pinili niyang wag sabihin ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa shortcut na ginawa ni Benjo sa paghahalo ng simento. Benjo, isa ka sa mga gumawa ng hagdan. Sa tingin mo, anong dahilan kung bakit ito bumigay? Hindi ko rin po sigurado, sir. Pero mabigat ang dala ni na Andy at Ramil nung ginagamit nila yun eh. Hindi kasi nila inisip na bagong gawa lang ang hagdan at dinaanan nila agad ng mabigat na karga. Kaya siguro bumigay. Ibig mo sabihin, pwedeng naapektuhan yun ang bigat na dala nila habang pababa? Posible po. Dahil nung ginagawa namin yun, wala naman kami nakitang problema. O sige, isasama namin yan sa report habang tinitignan ang buong pangyayari. Dahil walang nagsabi ng totoo, unti-unting napunta kay Andy ang sisi sa nangyari. Lumabas sa investigasyon na maaaring ang mabigat na kargang dala nito ang naging dahilan ng aksidente. Dahil doon, hindi na itinuloy ang pinansyal na tulong na una sanang ibibigay sa kanya. Habang nakahiga si Andy sa ospital at iniisip kung paano bubuhayin ang kanyang mga kapatid, si Benjo naman, kampanting nakabalik sa quarters ng mga manggagawa. Matapos ang aksidente, nakahinga siya ng maluwag dahil muli na naman siyang nakalusot. Samantala, Lola, pasensya na kung ngayon lang ako nakatawag. Hindi ko na kasi alam kung kanino ako lalapit pagkatapos ng lahat na nangyari sa akin. Sobrang sama ko bang tao para mangyari sa akin to? Apo, anong nangyari sa'yo? Bakit parang mabigat na mabigat ang loob mo? Sabihin mo sa akin ang totoo at huwag kang magtatago. Ano ba ang sinasabi mo? Naaksidente ako sa trabaho, Lola.
Bumagsak ang hagdan na ginawa namin at malalang tinamo ng binti ko. Sabi ng doktor, hindi na ako makakalakad na maayos. Paano na ang mga kapatid ko? Sila lang ang inaalala ko. Ano? Bakit ngayon ko lang nalaman yan? Nasaan ka ngayon at sino ang kasama mo riyan? Nasa ospital pa ako. Si Ramil lang ang madalas na bumibisita dahil wala naman ako ibang malalapitan dito eh. Minsan dumadalaw dito ang mga kapatid ko pero may pasok sila kaya madalas ako lang mag-isa dito. Natahimik ang kabilang linya matapos marinig ng matanda ang kalagayan ng apo. Ilang segundo rin itong hindi nagsalita. Hindi niya inaasahang ganun kabigat ang nangyari. Matagal na niyang kilala si Andy bilang masipag at mapagmahal sa mga nakababatang kapatid. Alam niyang ito lamang ang inaasahan ng tatlong bata mula nang mawalan sila ng mga magulang. Kaya nang marinig niyang baka hindi na ito makapagtrabaho gaya ng dati, agad siyang nagpasya na bumiyahe papunta sa lungsod kinabukasan. Hintayin mo ko. Aalis ako bukas ng umaga at pupuntahan kita. Gusto kong marinig ang lahat ng personal, Apo. Lola, huwag na sana. Mahaba pa ang biyahe. At alam kong mahihirapan ka rin sa pagpunta rito. Naawa po ako sa inyo. Mas mahirap para sa akin ang manatili rito habang alam kong naghihirap ang apo ko. Sino pa bang ibang mag-aalala sa'yo kundi ako? Pasensya ka na, La. Ayoko lang sana mag-alala ka pa dahil marami ka na rin iniisip eh. Tama na. Hintayin mo na lang ako at ako nang bahala sa ibang bagay. Kinabukasan, dumating nga ang matanda sa ospital. Hindi na nito hinintay pang magpahinga matapos ang biyahe. Dumiretso agad ito sa silid ni Andy. Pagpasok pa lamang niya, nakita na niya ang apo na nakahiga habang nakabalot ang binti. Halata sa mukha nito ang pagod at pag-aalala. Hindi rin maitago ni Andy ang emosyon nang makita ang matanda. Noon lamang niya naramdaman na meron pa rin siyang masasabihan ng lahat ng kanyang dinadala. Apo, tignan mo ang sarili mo. Ang laki ng ipinayat mo mula nang huli kitang makita. Diyos ko, ang kawawa kong apo. Pasensya na, La. Hindi ko rin naman ginusto nangyari. Isang araw lang, nagbago na agad ang lahat. Sige, ikwento mo lahat. Makikinig ako. Sabihin mo lahat mula sa simula. Dahan-dahang ikinwento ni Andy ang lahat ng nangyari sa construction site. Mula sa pagiging tamad ni Benjo hanggang sa paggawa nito ng shortcut sa paghahalo ng simento. Isinama rin niyang naging investigasyon at kung paanong siya ang nauwing may kasalanan sa mata ng iba. Habang nagsasalita siya, lalo namang tumitigas ang ekspresyon ng matanda. Tahimik lamang itong nakikinig, ngunit halatang hindi nito nagugustuhan ang mga naririnig. Hindi ko sana iisipin yun kung aksidente lang talaga eh. Pero alam kong may mali sa hagdan bago pa yung gumuho. At sigurado kang may kinalaman ng lalaking yon sa nangyari? Opo, Lola. Hindi lang ako nakakaalam. Nakita rin ni Ramil ang ginawa niya nung ginagawa pa lang namin ng hagdan. Nasaan si Ramil? Gusto kong marinig mismo sa kanyang lahat. Madalas siyang pumunta rito. Siguradong darating din siya mamaya, Lola. Hindi nagtagal, dumating nga si Ramil sa ospital. Nagulat pa ito nang makitang naroon na ang lola ni Andy. Subalit matapos siyang paupuin ng matanda, wala na siyang nagawa kundi sabihin ang lahat ng nalalaman niya. Noong una, nag-aalangan pa siya dahil sa takot. Subalit nang makita niya ang kalagayan ni Andy, nawala na rin ang kanyang pagdadalawang isip. Totoo po ang lahat ng sinabi niya. Nakita ko kung paano minadali ni Benjo ang paghahalo ng simento. Bakit hindi mo yan sinabi nung may investigasyon pa? Alam mo bang malaking tulong yon sa kaibigan mo? Natakot po ako, Lola.
Pasensya na po kayo. Kailangan ko ang trabaho at alam kong malakas ang kapit ni Benjo kay Carla eh. Hindi ko siya masisisi, La. Kahit ako, baka ganun din ang gawin ko kung ako nasa sitwasyon ni Ramil. Kaya, wag na kayo magalit sa kanya. Minsan talaga, may mga taong ginagamit ang takot ng iba para makalusot sa kasalanan. Matagal na natahimik ang silid matapos ang usapan. Maya-maya, tila may naalala ang matanda. Tumingin ito kay Andy at nagtanong tungkol kay Benjo. Nais nitong malaman ang buong pagkakakilanlan ng lalaki. Nagtaka man si Andy, sinagot pa rin niya ang lahat ng tanong. Pagkatapos, may isa pang bagay na hiningi ang matanda. May litrato ba kayo ng taong yan? Kung meron, ibigay nyo sa akin. Litrato? Meron yata. Teka lang, at titignan ko sa cellphone ko. Meron po akong picture niya nung birthday ng isa nating kasamahan. Nagpicture-picture kami pagkatapos ng inuman. Ibigay mo sa akin. Ito po, siya yung nasa gitna na nakangiti at may hawak na bote. Tahimik na pinagmasda ng matanda ang litrato sa loob ng ilang segundo. Wala itong sinabi pagkatapos. Subalit kapansin-pansin ang pagbabago ng kanyang mukha. Para bang may matagal nang nabuhay na galit sa loob nito. Hindi na nagtanong pa sina Andy at Ramil. Pareho nilang kilala ang matanda at alam nilang may mga bagay itong hindi basta-basta ginagawa nang walang dahilan. Lola, bakit mo kailangan ng litrato niya? Anong gagawin niyo dyan? May mga bagay na kailangan kong gawin para sa taong sumira sa buhay ng apo ko. Huwag naman sana kayong gumawa ng kung ano, La. Ayokong may mangyari mas masama pa. Noong nawala ang mga magulang mo, pinangako kong poprotektahan kita hanggat kaya ko. Kaya ngayong may umargabyado sa'yo, hindi ko ito palalampasin. Pero natatakot ako sa iniisip mong gawin, Lola. Mas natatakot ako sa magiging buhay mo kung hahayaan ko lang ang lahat. Kinagabihan, umalis muna ang matanda sa ospital at nagtuloy sa isang maliit na inuupahang silid. Doon niya inilabas ang lumang bag na matagal na niyang dala. Isa-isa niyang inilatag ang mga laman nito sa ibabaw ng mesa. Kabilang doon ang larawan ni Benjo na ipinadala ni Ramil sa kanyang cellphone. Habang nakatitig siya sa larawan, tahimik niyang binulong ang pangalan ng lalaki. Benjo, kung gaano mo pinahirapan ang apo ko, ganun mo rin mararamdaman ang sakit na ibinigay mo sa kanya. Hindi kita kilala, pero sapat na ang nalaman ko para malaman mo kung anong klaseng tao ka. Marami ng beses kong pinigilan ang sarili ko sa mga ganitong bagay. Pero iba kapag pamilya na nasaktan. Lalo na kung wala namang ginawang masama ang biktima. Habang lumalalim ang gabi, nanatiling gising ang matanda. Samantala, sa quarters ng mga manggagawa, mahimbing namang natutulog si Benjo. Magaan ang kanyang pakiramdam dahil naniniwala siyang tapos na ang problema. Wala na siyang iniisip tungkol sa investigasyon. Sa isip-isip niya, tuluyan niya nang naiwasan ang pananagutan sa nangyari sa hagdan. Subalit sumapit ang madaling araw. Bigla siyang nagising dahil sa kakaibang pakiramdam sa isa niyang binti. Noong una, akala niya simpleng pulikat lamang yun. Ngunit habang sinusubukan niyang igalaw ito, lalo lamang tumitindi ang sakit. Pakiramdam niya, may humihila sa kanyang mga litid at pilit inuunat ang kanyang paa. Aray, ano ba to? Bakit hindi ko maigalaw na maayos ang binti ko? Sandali, pulikat lang siguro to. Mawawala rin to maya-maya. Aray!
Hindi na normal to ah. Bakit parang mas lalo pang tumitigas? Hindi ko maibaluktot ang tuhod ko. Tulong! May tao ba riyan? Tulungan niyo ako! Nagising ang ilan sa kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang sigaw. Sinubukan nilang tulungan siyang makatayo, ngunit hindi nila magawa. Naninigas ang isa niyang binti at halos hindi niya maihakbang ang paa. Sa bawat pagtatangka niyang tumayo, napasigaw siya sa sakit. Habang nakaupo sa gilid ng kama at pawis na pawis, hindi niya alam na yun pa lamang ang simula ng darating na paghihirap. Hindi niya alam na yun pa lamang ang simula ng mga darating na paghihirap sa kanyang buhay. Ma'am Carla, buti dumating ka. Tignan mo nga tong binti ko. Kagabi pa to naninigas at halos hindi na ako makatayo na maayos. Hindi ko alam kung ano nangyari. Nahihirapan na ako. Naapekto na. Naapektuhan na rin ang trabaho ko. Kanina ko pa nga naririnig na may nangyari sa'yo. Baka naman simpleng pulikat lang yan o pagod sa trabaho. Kung pulikat lang sana, matagal na tong wala. Kahit anong gawin ko, hindi ko maibaluktot na maayos ang tuhod ko eh. Nakapagpatingin ka na rin ba sa klinik? Mas mabuti nang matignan ka kaysa hulaan natin kung anong dahilan. Hindi pa. Hirap na hirap nga ako maglakad palabas ng quarters kaya hindi ko alam kung paano ako makakapunta ron. Kinabukasan, matapos ang unang pagsakit ng kanyang binti, hindi nakapasok si Benjo. Nanatili lamang siya sa quarters habang ang ibang manggagawa nagtungo sa site. Dahil dito, pinuntahan siya ni Carla upang tingnan ang kanyang kalagayan. Nung una, inakala ng babae na simpleng pagod lamang yun. Subalit nang makita niyang halos hindi na makatayo ng maayos si Benjo, nagsimula siyang mag-alala. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa mga nakaraang buwan, hindi pa rin niya tuluyang maalis ang pag-aalala para rito. Huwag ka nang pumasok ngayon. Magpahinga ka muna at ako nang bahala kung may magtanong tungkol sa'yo. Pasensya na talaga. Nakakahiya naman na nadadagdagan pa ang problema nyo dahil sa akin. Hindi ko talaga kayang pumasok sa trabaho eh. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, gumaling ka agad para makabalik ka sa trabaho. Mabuti na lang talaga at naiintindihan mo sitwasyon ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka, Ma'am Carla. Magpahinga ka muna. Babalikan kita mamaya kapag tapos na ang trabaho sa site. Habang nasa quarter si Benjo, nagpapatuloy naman ang trabaho sa site. Subalit kahit tapos na ang unang investigasyon tungkol sa pagbagsak ng hagdan, hindi pa rin matahimik si Ramil. Tuwing naiisip niya si Andy na nakahiga sa ospital at hirap tanggapin ang kanyang kalagayan, lalo siyang kinakain ng konsensya. Ilang araw niya yung tiniis hanggang sa dumating ang puntong hindi niya na kayang manahimik pa. Wala na rin naman siyang dapat katakutan dahil hindi naman na nakakapasok sa trabaho si Benjo dahil sa nangyari sa binti nito. Sir Richard, pwede po ba tayong mag-usap sandali? May gusto sana akong sabihin tungkol sa nangyari sa hagdan. Bakit? May naalala ka bang mahalagang bagay na hindi mo nasabi nung una? Opo, matagal ko na po itong gustong sabihin pero natakot lang talaga ako ng mga nakaraang araw eh. Kung may nalalaman ka, mas mabuting sabihin mo na ngayon para luminaw ang lahat. Hindi pwede yung ititiko mo na lang ang bibig mo dahil lang sa takot ka. May mga nangyari po habang ginagawa ang hagdan na hindi na isama sa unang investigasyon. Tahimik na nakinig si Architect Richard habang isa-isang ikinwento ni Ramil ang lahat ng nalalaman niya. Ikinwento niya kung paano minadali ni Benjo ang trabaho at kung paano nito nilagyan ng sobrang tubig ang halo at kung paano nito binaliwala ang tamang proseso upang matapos agad ang gawain. Habang tumatagal ang usapan, lalo namang sumiseryoso ang mukha ng architect. Hindi niya inaasahang may ganong impormasyon na hindi Hindi niya inaasahang may ganong impormasyon na hindi lumabas nung una.
Sigurado ka ba sa lahat na sinasabi mo ngayon? Mabigat ang mga paratang na yan. Opo, nakita ko mismo ang lahat habang magkasama kaming gumagawa ng hagdan. Eh bakit ngayon mo lang ito sinabi kung ganun pala nangyari? Dahil lang ba sa takot? Natakot po ako. Kailangan ko ang trabaho ko eh. At natakot akong ako naman ang mawala ng hanap buhay. Naiintindihan ko. Pero mas matindi ang naging kapalit ng pananahimik mo. Makalipas ang ilang oras, ipinatawag ni Architect Richard si Carla upang ipaalam ang mga bagong nalaman niya. Noong una, nahihirapan siyang tanggapin ang lahat. Sa loob ng mahabang panahon, marami siyang pinalampas na pagkakamali ni Benjo. Subalit habang pinakikinggan niya ang buong salaysay ni Ramil, unti-unti niyang napagtanto na maaaring naloko lamang siya ng lalaki. Pasensya na po, sir. Nabulag lang po ako sa mga sinasabi niya lagi. Kaya sa tingin ng iba, lagi ko siyang binibigyan ng pabor. Marami tayong pinalampas dahil naniwala tayo sa mga paliwanag niya. Kung totoo ang lahat ng sinabi ni Ramil, hindi dapat napunta kay Andy ang sisi. Tama. At hindi rin dapat siyang nawala ng tulong matapos ang aksidente. Ang sakit isipin na baka naging dahilan din ako kung bakit nangyari yun. Matapos ang pag-uusap, nagtungo sila sa quarters upang kausapin si Benjo. Pagdating nila, nadatnan nila itong nakaupo sa gilid ng kama habang pilit minamasahe ang kanyang naninigas na binti. Hindi na tulad noon ang sitwasyon. Wala nang magtatanggol sa kanya. Kita naman sa pagmumukha niya ang paghihirap. Bakit parang seryoso kayong dalawa? May problema ba ulit sa site? May mga bagong impormasyon kaming nalaman tungkol sa hagdan at sa nangyari kay Andy. Ano na naman ang sinasabi nyo? Tapos na ang investigasyon, di ba? Dapat mas iniisip natin ang nangyari dito sa binti ko. Nagsalita na si Ramil at sinabi niya ang lahat ng nalalaman niya. Ano? Anong sinabi? Sigurado nagsisinungaling siya. Gumagawa lang siya ng kwento para iligtas sa sarili niya. Tahimik na pinagmasdan siya ni na Carla at Architect Richard. Sa unang pagkakataon, wala nang naniwala sa kanyang mga paliwanag. Habang pilit niyang ipinagtatanggol ang sarili, lalo lamang lumilitaw ang kanyang pagkabalisa. Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit hindi na siya matignan ng diretsyo ng babae. Matapos namin suriin ang lahat ng impormasyon, napagpasyahan namin na tapusin na ang kontrata mo sa project na ito. Sir, hindi niyo pwedeng gawin to. Kailangan kong trabaho to para mabuhay. Tignan niyo nga ang nangyari sa akin, oh. Baka sa trabaho kong ito, kaya nagkaganito ang binti ko. Dapat niyo akong suportahan dito. Marami kang pagkakataong magsabi ng totoo, pero pinili mo magsinungaling sa lahat. Pinaniwala mo ko na ginagawa mo ng tama ang trabaho mo. Carla, ikaw man lang sana ang umintindi sa akin pagkatapos ng lahat. Ano, hayaan mo na lang ako? Di ba lagi mo naman akong pinagtatanggol? Ano nangyari sa'yo, ha? Matagal kitang ipinagtanggol, Benjo. Ngayon, alam ko nang mali ang ginawa kong pagtatanggol sa'yo. Ginagamit mo lang pala ako. Pagkaalis ni na Carla at Architect Richard, tuluyan ang nanghina si Benjo. Nawalan siya ng trabaho at wala rin siyang magawa upang baguhin ang desisyon. Makalipas ang ilang araw, tuluyan na siyang umalis sa quarters. Inuwi siya ng kanyang pamilya upang maalagaan habang hindi pa rin nawawala ang kakaibang kondisyon ng kanyang binti. Ngunit sa halip na gumaling, lalo lamang lumala ang kanyang kalagayan habang lumilipas ang panahon. Samantala, Minsan, akala ng mga tao, nakatakas na sila sa bunga ng kanilang mga ginawa. Lola, hanggang ngayon ba, galit ka pa rin kay Benjo matapos ang lahat ng nangyari? Mas masakit para sa akin ang makita kang nahihirapan kaysa isipin kung ano ang nangyayari sa kanya. Ayoko pa rin sanang may mapahamak dahil sa akin. Kahit siya pa ang dahilan ng lahat ng ito, Lola. May mga bagay na hindi na kayang pigilan kapag nagsimula na, Apo. Hayaan mo siyang magdusa kasabay ng pagdurusa mo.
Habang lumilipas ang mga linggo, madalas nang magising si Benjo sa kalagitnaan ng gabi. Pakiramdam niya may mga bakal na tumutusok sa kanyang mga binti. Sa bawat pagsakit, napapasigaw siya kahit wala namang sugat na nakikita ang mga tao sa paligid. Unti-unti ring nagsimulang magbago ang kanyang pag-iisip. Minsan, kinakausap niya ang sarili at minsan naman, sumisigaw siya sa mga bagay na wala namang ibang nakakakita. Aray! Alisin niyo yan! May bakal sa pako! Paulit-ulit niyo akong sinasaksak! Lumayo kayo! Nakikita ko kayo! Huwag niyo akong lapitan! Hindi ako may kasalanan! Hindi ako! Tama na! Ayoko na! Ayoko na marinig ang mga boses niyo! Tulungan niyo ako! Maawa naman kayo sa akin! Mga peste kayo! Mga walang iya! Habang tumatagal, lalo siyang nawawala sa katinuan. Tumating sa puntong hindi na siya makilala ng mga taong nakakakita sa kanya. Dahil dito, napilitan ng kanyang pamilya na dalhin siya sa isang mental hospital upang mabantayan ng maayos. Doon nagtapos ang buhay na dati niyang kinagisnan bilang isang malakas at mayabang na manggagawa. Samantala, natanggal din si Carla bilang foreman ng proyekto. Kahit pamangkin siya ng kontraktor, hindi pa rin pinalampas ang kanyang pagkukulang. Napag-alamang marami siyang binaliwalang reklamo at babala dahil sa personal niyang pagtingin kay Benjo. Dahil dito, kinailangan din niyang harapin ang bunga ng kanyang mga naging desisyon. Sa huli, parehong nagbayad sina Benjo at Carla sa kanilang mga pagkakamali. Si Andy naman, patuloy na lumaban para sa kanyang mga kapatid sa kabila ng kanyang kapansanan. Hindi dapat gawin sa kapwa ang bagay na ayaw mong gawin sa'yo. Sapagkat darating ang araw, nababalik sa'yo ang lahat ng sakit at pinsalang ipinadama mo sa ibang tao. At maaaring mas mabigat pa kaysa sa iyong inaasahan. Wakas! Ay, sa wakas, isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe para masuportahan yung channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binusesan ko. Eto sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin pong kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isya-shoutout kita sa next story natin. Ngayon naman, trivia time ulit tayo. Kung maaalala nyo noong nakaraan, nabanggit ko na bukod sa pagiging professional voice actor, isa rin akong dubbing director. Pero alam nyo ba, bukod doon, isa rin po akong scriptwriter. Tama po, writer nga ako pero hindi ng mga screenplay kundi ng mga Tagalized projects. Ibig pong sabihin, yung mga napapanood nyo na foreign series, anime at foreign films na tinatagalog, isa po ako sa nagsusulat sa mga yon at nagsasali ng mga salita sa wikang Tagalog. Siguro po napapaisip kayo, ibig bang sabihin nito, si Kuya Louie nakakaintindi ng iba't ibang lengguwahe o salita? Hindi po. Yung mga Tagalized foreign projects pong ginagawa at dinadub namin na minsan Korean, Japanese, Chinese, Thai, Mexican, Venezuelan at kung ano-ano pa. English po ang script na binibigay sa amin. Isinasali na lang po namin o sa mas madaling salita, itinatranslate na po namin mula English para maging Tagalog. Tapos, sinusukat pa po namin ang bawat linya para tumugma ito o masing sa buka ng bibig ng mismong artista. Sa ganitong paraan po, mas madali nang mababasa at maide-deliver ng dubber ang bawat linya ng karakter upang mabigyan ito ng buhay at tamang emosyon. Kumbaga, acting na lang ang iintindihin namin at syempre,
Mas magandang panoorin pag sukat na sukat at lapat na lapat ang linya. Kaya medyo maselan at higit na mas mabusisi ang pagiging writer at translator ng mga Tagalize projects. O yan ha, isa na namang kaalaman tungkol sa akin. At bago pa humaba ito, let's go! Shoutout muna tayo! Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kay Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kila Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Tanod Potpot Mailas, kay Keisha Chua ng Torrance, California. Shoutout kina Jessa Magro, Mona Lisa Gayalon, Gemma Viloria, Haro Girl 16 Vlog 66, I'm Black, 8-19-17, Rose Shun, Fiona Rotero, Rowena Sass, Noemi Garcia Pabunan, Helen Fernandez ng Caintat sa Fernandez family ng Pangasinan at sa mga pamangkin nyo rin po. Shoutout kina Myla Pateño, Julius Deloro, Beth Mercado, Geraldine Lunga, Aisel Gregorio, Lydia Lopez, Almira Tan, Robcraft Demon, Bruno Bansil, Laika Maltizo, Assorted Love Hurts, Kathy Minguez. Shoutout kina Brenda Barbecho sa Barbecho family, pati po sa mga anak nyong sina Axel at Nizel at sa Family Tapon, Manuelito Flores, Slayer Tong, Gina Andraque Peñas, Delia Cancel ng Alpine Mountain, Germany, Mercy Grace Shotting, Lay 1991, Teresa Llorca, Shaira Acenas, Grace Ardiente at kay Mamu Lovina at Papa Bong ng Balik-Balik Sampaloc, Manila. Pasensya na po sa mga hindi ko pa na siya shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po ulit sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Mag-iingat po kayo palagi dyan ha. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. Bye!